Healthy Saturday morning once again sa inyo pong lahat mga kapuso. Tips pangkalusugan ang ihahain namin muli sa inyo habang kayo ho ay nag-aalmusal. Hatid namin yan dito sa Pinoy MD. Kaya ito na, simulan na po natin ang umaga sa pagsagot ng mga ipinadala ninyong katanungan. Siyempre kasama ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q. Good morning sa iyo, Doc Q. Good morning, Kumaring Conit. Good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong araw. Unang tanong, Doc Q, pwede raw bang uminom ng pills kapag may lupus? Ang question na yan mula kay Nicole Mikla. Kung ikaw ay may lupus, Nicole, lalo na pag active yung lupus ninyo, hindi kayo pwede mag-pills. Pero marami pa namang ibang options para ikaw ay magkaroon ng protection against pregnancy. Ang pinaka-ideal na method para sa iyo ay copper IUD. So kailan ikonsulta mo sa obstetrician mo yan para ma-discuss ninyo ng maigi kung ano ang mga benepisyo ng copper IUD sa tulad mong mga may lupus. And for our next FB question, 50 years old na raw siya pero may regla pa? Aba, normal lang kaya ito? Kung nagsimula po siyang reglahin noong 13 years old pa lamang siya, yan ang tanong mula kay Betty Bartolata Igos. Normal pa yan, Betty, kasi ang age of menopause ngayon ay 50 to 55 years old. However, kung ikaw ay lumampas ng 55 years of age at nireregla ka pa, hindi na normal yon. Kailangan mo na magpakita sa doktor niyo. Samantala, next question muna para kay Dr. Q. Doc, pwede ba raw bang magpabakuna kontra hepatitis at typhoid ang isang buntis? Ang question mula naman kay Kay Leguar Onaries. Kung ito ay hepatitis A, ang tinatanong mo, Kay, ay ito ang binibigay lamang pag ikaw ay talagang nangangailangang bigyan. No? So, wini-weigh natin yung benefits and risk of giving these vaccinations. Ang typhoid fever ay hindi rin dapat binibigay during pregnancy, pero kung ikaw ay high risk, pwede rin bigyan. Pero, kailangan may monitoring ka during pregnancy. And for our last Facebook question, Doc, bakit daw ba kaya 7 taon nang irregular ang kanyang menstruation at madalas daw sumasakit ang kanyang puson? Ang tanong po na yan galing kay Susan de la Cruz. Gusto ko sanang malaman, Susan, kung anong age mo at saka yung body build mo. Kasi usually during the reproductive age, ang dahilan ng mga irregular menstruation ay hormonal imbalance. So kung ikaw ay medyo nasa overweight o nasa obese side ka, then nakakaroon ka ng mas maraming estrogen kaysa sa progesterone, nagiging irregular ang inyong menstruation. So ito ay pwedeng hormonal lang or may iba pang dahilan dyan tulad sa matris ninyo o sa ovaryo ninyo na kailangan masuri din ng obstetrician gynecologist ninyo. Thank you so much, Dr. Q, at maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Please keep sending those questions, mga kapuso, sa aming pong Facebook page. At syempre, susubukan po naming sagutin ang mga